Now we come to the thrilling time of the double dip. Hello mga kumari! Welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng isang kakanin na recipe na napakadali lang mga kamarsi gamit ang ating yema. So let's start. Samahan niyo ako magluto ng yema palitaw. So etong ating ingredients sa ating gagawin na special na palitaw. Siyempre bare months na tayo at December na, nalalapit na ang Kapaskuhan. So hahanap tayo ng medyo mura-mura na kayang-kaya ng ating bulsa na panghanda at pangnegosyo. Siyempre kailangan natin ng 3 cups na glutinous powder or giniling na malagkit. Kailangan din natin ng tubig and then ang ating pang-toppings na linga. Then ang ating itlog, egg yolk na 2 at ang ating condensed milk. Mamaya ipapakita ko pa rin sa inyo yung pang-toppings natin ng nyog. Pero mamaya na natin ipapakagkod. So, let's start. So, sasangagin ko muna yung ating pinaka-pang-toppings, ang ating linga. Buksan natin ating stove into medium heat. And then, saka natin halu-haluin. Ganyan lang. So, nilagay ko na siya sa low heat kasi masusunog na yan. Then, galaw-galawin nyo lang na ganyan. I think okay na to. I-off na natin ang ating stove. Sandaling-sandali itong sinasangag lang. And then, pagkapatay na yung apoy, kailangan gagalaw-galawin nyo pa rin yan kasi mainit pa yung ating kawali at the tendency is susunog yung pinakailalim niya. So, galaw-galawin nyo lang pero wala yung apoy. So, ganito lang napakadali lang gumawa ng galapong. Ako, nagpagiling lang ako ng malagkit. So, kukuha tayo ng tubig, lalagyan natin siya ng tubig. So, depende na sa inyo. Kasi depende sa bigas kung gaano karami ng tubig ang magagamit ninyo. Or depende sa pagkain ng tubig, sa paglagay ng tubig doon sa ating malagkit na giniling. So, kailangan nga lang utay-utayin ninyo para hindi sumobra. Kasi once na sumobra yan, pwede nyo naman dagdagan. Yun nga lang, dadami ng dadami yung inyong gagawin na palitaw. So, lagyan lang natin ng tubig. So, nalagyan ko siya ng 1 cup ng water. Mamaya dadagdagan ko if kulang. So, lalamasin ko na to gamit ang aking mga kamay at naghugas na naman ako ng aking kamay bago ako humawak ng pagkain. So, ang gagawin lang natin is ganyan lang. So, lagyan pa natin ng pakunti-kunti, kaya kulang pa siya. So, ganito yung magiging result niya. And then, after natin itong mamasa, isi-set aside ko to kasi gagawin ko yung ating pinakapalaman. Takpan muna natin yan dyan. So, ilagay na natin yung ating condensed milk. Ito yung isang lata na condensed milk. Cobble po yung gamit ko. Ilagay na rin natin yung 2 egg yolk. XL po yung gamit ko na itlog. And then, saka natin i-mix. Wala pa po yung apoy. And then, pagka-mix natin ng ating egg yolk at saka ng ating condensed milk, buksan na natin ang ating stove into low heat. And then, saka natin lang paghalo-haloin. Ganyan lang, halo-haloin lang natin. Huwag po kayong gagamit ng high heat kasi masyadong malakas. The tendency is, didikit sa tabi-tabihan at magbubuo yung ating gagawin na yema. So, medium to low heat lang po ang gagamitin natin na heat ng ating stove. So, kapag nakita nyo kumukulo na dumidikit na sa ilalim yung inyong ginagawang yema, ilagay nyo na siya sa low heat. In 9 minutes, ito na yung pinaka-result niya. And then, by the way, medium to low heat lang po. Kapag nakita nyo kumukulo na, ilagay nyo na sa low heat yung inyong apoy. So, i-off na natin ang ating stove. And then, halu-haluin lang natin ito kasi mainit pa yung ating kawali. Magpakulo na muna tayo ng tubig bago tayo magpalaman ng ating palitaw. So, ready na yung ating galapong. Ready na rin yung ating pampalaman. So, kuha kayo ng 1 kutsara ng ating galapong. Ayan. Then, dito niya na iporma. Ayan. And then, tanggalin natin sa ating kutsara. And then, medyo i-flatten nyo ng konti.
Para mamaya pagkalagay ninyo ng palaman ay maganda ang pagkakalagay. So, ganyan lang. Flatten nyo lang siya. Huwag naman masyadong manipis. So, na-flatten na natin ito. So, yung ating pinakakutsara, lalagyan nyo yan ng konting-konting oil para hindi dumikit yung inyong yema sa kutsara. And then, saka kayo kukuha ng inyong yema. So, kailangan ganyan yung yema nyo. Hindi naman masyadong matigas, hindi rin malambot. And then, saka ninyo ilagay dyan. Kasi dumidikit yung yema sa kutsara kapag hindi nyo nilagyan ng konting oil. Konting-konti lang naman. Huwag naman masyadong marami. So, ganyan siya. And then, pagkalagay nyo yan, i-fold nyo lang yan dyan. Ayan, i-fold nyo. Kailangan hindi lumabas yung yema doon sa pinakaloob ng ating galapong. So, i-fold nyo lang yan dyan. So, ganyan. And then, ganyan nyo. Ilak nyo mabuti para hindi siya lumabas mamaya kapag pahulog nyo ito sa tubig. Pagpare-pareho nyo ng lapad at pagpare-pareho nyo rin ng haba yung mga ginawa nyo na palitaw. Gaya nito, ito yung ginawa ko kanina. So, kailangan pare-pareho lang siya para hindi naman kayo malugi. So, ayan siya. So, ipagpapatuloy ko lang lahat ito and then mamaya babalikan ko kayo. So, kumukulo na po yung ating tubig. And reminder ko lang po, if ever na pang negosyo ang gagawin ninyo, pag nagporma kayo ng galapong, tapos ilalagay nyo yung inyong yema, papakulo na rin po kayo dyan ng tubig para madali lang ninyong matapos ang inyong trabaho. So, ilagay na po natin yung ating gagawin na palitaw. Ayan na siya. And then, kapag lumitaw yan, ibig sabihin ay luto na yan. Ganyan lang po. Kapag kayo nagpo-forma na, so ilagay nyo na kaagad. Ayan. Pasensya na po talaga kung minsan lang ako nag-upload ngayon kasi nga nagpaparenovate kami ng bahay. Pinaparenovate ko yung bahay namin kasi nga sirang-sira na siya. So, tapos binabaha pa nga kami kapag talagang umuulan kaya kailangan ko na talaga siyang iparenovate. Gawin lang natin to. Kung yung pagpapatong-patongin, ayun, hindi ko napansin. So, ilagay natin dyan sa tabihan. So, hintayin lang natin siyang lumutaw para maging palitaw. Ang ganda ng pagkaka-form natin. Ayan, tingnan mo, hindi lumalabas yung pinaka-yema niya. Kaya kailangan talaga ay balot na balot yung ating yema. Hindi pa siya luto kasi hindi pa siya lumulutaw. So, ayan, nakita nyo siguro lumitaw na lahat yung ating ginagawa na palitaw. Aahunin na natin. Tanggalin na natin. Then, i-drain nyo lang para mawala yung excess na water niya. And then, wag yung pagpatong-patungin para maiwasan ang pagdikit nito. Then, ilagay na naman natin yan sa high heat. Then, lagay na naman natin yung iba. So, balikan lang natin pag lumitaw ang ating palitaw. So, ayan, luto na naman ang ating palitaw. Lumutaw na siya. So, tanggalin na natin. The same procedure pa rin. Salain natin para mawala yung excess na water niya. So, luto na yung ating yema palitaw. Prepare na rin yung ating mga pang-topping. So, maglagay na tayo sa ating bilao. And by the way, gagamit ako ng maliit na bilao. Ito yung number 6. 6 inches ito mga kamamsi. Binili ko siya ng 25 pesos. Napaka-cute. So, i-coated muna natin ito ng nyog. And then, pagka-coated natin ng nyog, ganyan lang yan. Ilagay natin yan dito. I-arrange natin siya kung ilan ang kasya. Para alam nyo kung magkano nyo ibibenta. Ang isang bilao na 6 inches ang kalaki. So, nilagyan ko yung 6 inches natin ng bilao ng 10 pieces na ating yema palitaw. So, set aside ko muna ito at lalagyan pa natin yung isang lalagyan natin. Gagamit ako ng clear pack na ang size niya ay C201. Spaghetti box number 55. Nilagyan ko siya ng konting dahon para sa ilalim. And then, ganyan siya. So, 4 ang may lalagay natin dito sa ating lalagyan. So, ito yung mga pinaka-sample na pwedeng-pwede yung paglagyan na pang negosyo recipe ninyo. So,
So, ayan siya. Yung sugar ay pwede nyo huli na ilagay. Pwede nyo na rin kung i-deliver nyo na kaagad, ay pwede nyo nang budburan kaagad ng inyong sesame seeds. Yung sesame seeds nyo ay huwag nyo naman pakaramihan. Ganyan yan. Tamang-tama lang. Dito sa pinakagitna, lagyan nyo siya ng nyog. Lalagyan na natin siya ng white sugar. Yung tamang-tama lang. And then, saka natin siya budburan ng hilunga. So, ayan siya. Ayan yung finished product ng ating pwedeng pang negosyo recipe na yema palitaw. Lagyan natin siya ng white sugar. Ilalagay ko po sa description box ang ingredients niya at ang pinaka-costing nito at magkano nyo ibebenta per serve ang ating yema palitaw. Eto na mga kumare, luto na ang ating yema palitaw. At binigyan ko na rin kayo ng example kung saan nyo pwedeng ilagay para maging pang negosyo recipe. So, nasa sa inyo na, depende na sa inyo kung gaano karami na yema ang inilagay nyo. And by the way, may natira po doon sa aking yema. Tamang-tama ang giniling na malagkit na 5 cups ang gagamitin nyo doon sa isang can na condensed milk. Tikman na natin. So, tamang-tama lang yung tamis niya mga kamamsi. 5 cups na giniling na malagkit ang timplahin nyo. Tamang-tama dun sa ating ginawa na yema. Kasi may sobra siya mga kamamsi. If ever na itong mix na ito ang gagamitin nyo, ang gamitin nyo lang ay isang egg yolk at yung maliit na condensed milk para hindi masobrahan ang inyong gagawin na yema. Shoutout sa aking mga members. Christine Joy Tapican, Caroline Albarin, Nelia Blanco, Aileen May Magan, Lodelin Beliegas, Nimpa Longakit, Bridget Barbosa, Judge Spudi. If you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and tap the bell for more updates. And by the way po, ongoing pa rin po ang aking pag-giveaways na mini sponge cake maker. Ilalagay ko lang po ang link sa description box ng aking pag-giveaways. And pakipalo na rin po ako sa aking Presimitra, sa aking FB page at sa aking Presimature. Thank you po!